Breaking news, French President Emmanuel Macron iminumungkahi ang pagkakaroon ng pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia, kung saan ayon kay Macron ay iminumungkahi niya ang 4 na linggong pagpapatigil ng labanan sa himpapawid, sa dagat at sa mga infrastruktura ng enerhiya. Subalit hindi umano nito sasakupin ang kasunduan ng labanan sa lupa sa kahabaan ng frontline sa silangan. Sa madaling salita ay iminumungkahi ni Macron na itigil ng dalawang panig ang pag-atake gamit ang mga sandatang panghimpapawid, pandagat at pag-target sa mga infrastrukturang pang-enerhiya, habang hindi naman nila pakikialaman ang sagupaan sa kalupaan sa kahabaan ng silangan na tumutukoy sa mga teritoryong nasakop na ng Russia sa Ukraine. Subalit tila nga ay napakalabong sumunod ang Russia sa kasunduang ito, dahil ang ginagawang pag-atake ng Russia mula sa himpapawid ay isang pamamaraan upang hindi makalapit ang Ukrainian troops sa nasakop nilang teritoryo. Subalit ayon naman sa French Foreign Minister na si Jean-Noël Barrot, ang mungkahing ito ng French President ay upang tukuyin kung ang Russian President ay seryoso sa pagkakaroon ng tigil putukan, at sa sandaling pumayag umano si Putin sa iminumungkahi ni Macron bilang pagpapakita na seryoso ang Russia na magkaroon ng tigil putukan, ay magpapadala ang Europa ng assurance forces para sa Ukraine upang protektahan ang Ukraine sa posibleng muling pag-atake ng Russia. Subalit ang kasunduang ito ay tatagal lamang ng 4 na linggo, na mangangahulugang kinakailangang makabuo ng isang kasunduan ng Europa na sasang-ayunan ng Ukraine at Russia upang maging pangmatagalan na ang tigil putukang ninanais nila. Kaya't sa madaling salita ay kakailanganin pa ring masunod ang ninanais ng Russia at kinakailangan ding masunod ang ninanais ng Ukraine sa kasunduang ito. Isang bagay na nagpapakita na tanggapin man ni Putin ang iniaalok ng French President, ay mananatili ang problema ng dalawang bansa kung papaano tatapusin ang digmaang ito. Kaya't halos imposible talaga na pumayag ang Russia sa iminumungkahi ng French President, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang US ay ipinatigil na ang pagtulong sa Ukraine na mangangahulugang isang napakalaking pagkakataon para sa Russia na samantalahin ang kahinaan ng Ukraine. Kaya't kung papayag si Putin na magkaroon ng pansamantalang tigil ng labanan sa himpapawid at karagatan at makapagpapadala ng assurance forces ang Europa sa Ukraine, ay magkakaroon ng pagkakataon ng Ukraine upang muling makaposisyon laban sa Russia. Pero kaya nga ba silang tulungan ng Europa? Marahil kung sa pagbibigay ng sandata ay napakalaking bagay pa rin ang magagawa ng Europa, subalit ang pagkawala ng pinakamalaking bahagi ng kanilang sandata na nagmumula sa US ay napakalaking kawalan para sa kanila. Kaya't kung ang Europa na lamang ang kakampi ng Ukraine laban sa Russia, ay kakailanganin ng Europa na dagdagan o doblehin pa ang tulong na ibinibigay nila sa Ukraine laban sa Russia. Subalit sa paraang ito ay wala pa ring mangyayari sa sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, at habang nag-uubos sila ng pera at sandata sa digmaan, ang bawat bansa sa Europa ay maaaring makaranas ng krisis na maaaring magdulot ng napakaraming protesta sa kani-kanilang gobyerno, habang ang Russia naman bilang isang otoritarianismong bansa ay mabilis lamang mapatatahimik ang mga mamamayan nito. Isang bagay na hindi magandang gawain ng pamahalaan ng Russia, subalit ang katotohanan ito ay hindi natin maiaalis na kahit gumastos ng gumastos ang Russia ay hindi gaanong makasasagabal sa kanila ang hinaing ng mamamayan nila, samantala ang Europa ay maaaring mayanig sa krisis na kahaharapin nila, dahil bukod sa kanilang mga mamamayan na malayang nakagagawa ng mga protesta, ay maaari pa itong gamitin ng bawat oposisyon sa kani-kanilang gobyerno na maaaring humantong lamang sa kaguluhan at pagbabago ng pamahalaan nito, na posibleng magbago ng polisiya upang itulak ang Ukraine na makipagkasundo na lamang sa mga Ruso. Kaya't bagamat talagang nakakaawa ang sitwasyon ng Ukraine sa digmaang ito, ay hindi natin maiaalis na hindi ganoon kadaling maipanalo ng Europa ang Ukraine laban sa mga Ruso, dahil ang bawat gobyerno ng mga bansa sa Europa ay itinatag upang pangalagaan ang mga mamamayan nila at hindi upang direktang isugal sa digmaan ng kanilang bansa para sa iba. Isang dahilan kung bakit sa kabila ng pagnanais ng Europa na tulungan at manalo ang Ukraine laban sa Russia, ay hindi pa rin nila ito maisa
isali sa kanilang alyansa. Malinaw kasi na kung tatanggapin nila ang Ukraine sa NATO ay kakailanganin na nilang direktang makipaglaban sa mga Ruso. Kaya't kahit pa ang US ay hindi direktang maipangako kay Zelensky ang seguridad nito dahil ang paggarantiya ng US sa kaligtasan ng Ukraine ay mangangahulugang kinakailangan nila itong isali sa NATO. Isang bagay na malinaw na magpapalawak ng digmaang ito at kahit nakalalamang ang pinagsamang puwersa ng US at NATO laban sa Russia ay maaari namang maisahan ng China ang US kung gagamit ito ng napakaraming pera at sandata sa direktang pakikidigma sa Russia, kung saan habang mahina pa ang US at NATO matapos makidigma sa mga Ruso ay maaaring salakayin ng China ang Taiwan at maging ang Pilipinas upang isuko ang ating mga teritoryo na maaaring hindi tatagal ng 1 linggo. Dahil kung huhupa ang puwersa ng US at NATO ay hindi ito basta na lamang maaaring lumaban ng direkta sa mga Chino dahil kung ibubuhos nila ang lahat ng natitira nilang puwersa laban sa China ay hindi na nila matitiyak pa ang kaligtasan ng mga bansa nila. Kaya't kung ang Ukraine ay ipipilit ng US at NATO na maipanalo laban sa Russia ay ang Asya naman ang manganganib sa kamay ng China at napakalaki ng tsansa na kung masasakop ng China ang Taiwan at buong karagatan ng South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea ay makokontrol nito ang pinakamalaking daanan ng kalakal sa buong mundo na magdudulot ng mas mabilis na paglakas ng militarisasyon nito at tuluyang pag-alpas sa kapangyarihan ng mga Amerikano. Kaya't bagamat kahabag-habag ang sitwasyon ng Ukraine sa digmaang ito ay kinakailangan pa ring isalang-alang ng US ang ibang interes nito sa bawat panig ng mundo upang mapanatili ang kapayapaan at ang kanilang posisyon bilang pinakamalakas na bansa sa mundo. Dahil kung ang lahat ng tao ay mas magiging emosyonal kaysa maging matalino, ay madali lamang mawawasak ang ating mundo dahil kadalasan sa bawat digmaan ay paghihiganti ang nais ng bawat tao kung saan kadalasan ay hindi na natin naiisip ang mas malaking panganib na maidudulot nito sa ibang mga bansa sa buong mundo. Kaya't ang usaping geopolitika ng ating mundo ay hindi lamang nakasalalay sa pagiging emosyonal ng mga tao dahil sa usaping ito ay kinakailangang utak ang pagganahin ng bawat pangulo nang sa ganun ay palagi nilang makita ang pinakamabuting gawin sa bawat sitwasyon dahil sa paraang ito, hindi man maging kalugod-lugod para sa iba ang maging resulta ng mga hakbang nila ay malinaw namang makaiiwas sila sa pagkakaroon ng mas malalang digmaan na maaaring maging resulta kung uunahin ang pagiging emosyonal nila. I agree that the most imminent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation in Europe. So the most important thing we can do is to continue to provide weapons, ammunition, military support to Ukraine, because unless Ukraine prevails as a nation, as a democratic nation in Europe, there is no issue to be discussed about security guarantees or membership in NATO at all.